Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to talk about stage 4 or metastatic breast cancer. By the way po, if you're new to my channel, hello, my name is Pia Besmonte and currently I am a stage 4 breast cancer warrior. So, ano nga ba tong tinatawag nila na stage 4 or metastatic breast cancer? Honestly speaking, before I really had no idea when it comes to staging then because hindi ko alam kung ano yung mga extent nito. But then, when it already happened, then that's the time na, kumbaga, ni-research ko siya and through the um, explanations na rin of the doctors, nagkaroon ako ng kaalaman kung ano nga ba to. And hopefully, makatulong ito at makapagbigay informasyon sa mga kapwa ko na nanonood if you're someone who's also under the same journey or baka you know someone who's also battling breast cancer or any type of cancer. I remembered when binigay sa akin yung 2023 na final diagnosis sa akin which is stage 3C. Tinanong ko ano ba ang ibig sabihin nun doon sa doktor. And naalala ko sinabi sa akin ay kumbaga nasa boundary na daw ako. But I really don't have any idea kung ano nga ba yung boundary na tinatawag. Means pala na stage 3C, it is still curable mag-undergo ng mga treatment for cure. Kumbaga, magamot ka at gumaling ka talaga sa sakit na cancer. Ang akin lang naman before is, ang goal ko is, okay, gumaling, mag-undergo ng treatment, and along the way, while navigating the journey, nag-try din ako ng ibang option on how I can achieve my healing sa sakit na ito. Okay, so that's another story. If you want to, watch other videos, meron naman akong playlist dyan na pwede nyo panoorin right from the very start. Malalaman nyo yung naging journey ko. Okay, now, 2025, ito na nga, na-diagnose ng stage 4. Kasi 2024, I was already in survivorship na eh. So 2025, nakaramdam ako ng ilang symptoms. Okay, kaya it called for laboratory tests, yung PET scan na paaga ng isang buwan instead na May ginawa itong April. Kung nga ba kapag ka sinabi na stage 4 or metastatic, ibig sabihin nito from breast cancer na initially pinagmulan niya nung tumor, kumalat na ito dun sa pinakamalalapit na organs ng breast, which is unang-una ang brain, next is yung lungs, yung liver, bones, at yung lymph nodes. Isa-isa ko sa inyong sasabihin kung ano yung mga usual signs and symptoms kapag nag-spread na to dito sa mga parts na nabanggit ko. First ay yung lymph nodes. Usually, nagkakaroon ng lumps sa either underarm or breast area. It may be a sign na kumalat na to sa mga lymph nodes. Number 2 ay yung sa bones. It can be na maramdaman ng isang pasyente na nagkakaroon ng pains sa mga buto, sa mga joints, tapos pwede rin naman na magkaroon ng broken or fractured bones. Number 3, sa liver, pwede magkaroon ng abdominal pain, swelling, tapos pwede rin magkaroon ng itchy or yellowish na skin, which is yung tinatawag na jaundice. And then sa lungs naman, kapag ito ay tinamaan na, usually shortness of breath, pwedeng merong ubo na hindi mawala-wala for some period of time. And lastly, sa brain, kapag nagkakaroon na ng headaches na madalas, tapos yung arms or legs ay bigla na lang nagnanumb. Pwede rin naman na magkaroon ng changes sa personality or behavior ng isang pasyente. In my case, when I had my PET scan, nakita na kumalat na to sa lungs, liver, bones, and lymph nodes. Thank God na hindi naman ito pa
kumalat sa aking brain. So, yun ang isa sa mga iniiwasan na ang possible pa pag-spread pa niya throughout my body. Now, ano ba yung mga symptoms na naramdaman ko? So, syempre, no, depende naman to, kanya-kanya namang magiging symptoms bawat pasyente. Last quarter of 2024, meron na akong ubo na medyo tumagal siya. Ang akala ko lang ay because of, kasi asthmatic din ako eh. So, I thought na isa lang lamang itong episode ng asthma dahil Burman. Usually doon kasi talaga lumalabas yung pagiging asthmatic ko kapag Burman. So I did not think of it as something na serious. Akala ko is yun lang, asthmatic lang ako. Kasi come 2025 naman, nawala naman siya. So medyo okay naman do sa part na yun, na-relieve naman ako na hindi naman siya nagtuloy-tuloy pa tumawid ng next year. However, noong 2025, I believe first week pa lang na February, nagsa-start na ako makaramdam ng back pain. And I just thought na, syempre kasi nagsimula na rin ako mag-work noon last week of 2020, last week of January 2025. Nag-start na ulit ako mag-work and I thought na napapagod lang ako, na medyo nanibago lang kasi nagbalik na ako sa trabaho, nagbabiyahe ako, nagta-travel ako on-site. So, yun lamang naman. Pero, nung lumala na siya, nakaramdam na ako na sumasakit na rin ang aking hips, hindi na ako makalakad ng maayos, to the point na kailangan ko na magdala ng tungkod pagpasok sa office. And until the last incident na hindi ko na talaga maigalaw ang aking katawan, I couldn't even get up sa kinaupuan ko and I had to be rushed sa hospital. Yun na yung point na kinailangan na akong i-MRI or i-further test. And then, sa MRI kasi hindi naman siya masyadong makikita. And so, we decided to have PET scan earlier kesa naman hintayin pa ng May. So, ayun, after lumabas yung aking PET scan result and pinakita na nga sa oncologist, nakita nga na kumalat na to. So, that's my story. Now, when it comes to treatment naman, ano ba ang mga treatment and para saan ba to? Honestly, medyo na-shock ako nung time na kumausap ako ng dalawang doktor. And sinabi nila sa akin na the treatment, the goal is not for you to be cured. Sabi nila, kasi hindi na to para gumaling ka. Hindi na gumagaling. Kumbaga ganon, di ba? Ganon yung words sa akin. But sa kaloob-looban ko, wala namang imposible. Okay, kahit pa sabihin na natin na hindi na para gumaling. Of course, I also did some research and nakakapanood ako ng mga testimonies ng mga stage 4 breast cancer na ilang years na sila na naging cancer-free at nawala talaga lahat. Ibig sabihin, gumaling sila. Ang mga treatment or protocol ay sadyang manggagaling sa mga doctors. Sila ang bahalang magsabi sa inyo kung anong klase ng treatment ang kailangan nyo, whether it's systematic or localized. So, ito yung systematic, yung mga tinatawag na targeted, hormonal, yung mga ganyan, oral. Pero kapag localized lang, ito yung kakailanganin mo pa ng chemotherapy or ng what you call this, surgery or radiation. Yung treatment, depende kung paano mo tatanggapin sa sarili mo. Maybe that's also the reason kung bakit hindi na nagbibigay. Kumbaga, di ba, before kung mapapanood yun sa mga movies, kapag ang kuwari mga pasyente, kakusapin ng doktor, bibigyan na nila ng taning yung buhay ng isang tao. Right now, doctors don't do that anymore. Because they believe na sa advancement ng medical technology ngayon, one can, kumbaga, survive
or prolong, kumbaga dun sa tinatawag na tanning ng buhay. Kumbaga, ang goal ng treatment, kung magiging honest sa inyong doktor, sasabihin sa inyo, yes, it's not for you to be cured, but it's to prolong your life and to provide you quality life, to lessen the pain or to manage the pain, reduce the spreading of the cancer to any other parts of your body. So, yun lamang po. I hope nakatulong ang video nito for you guys to be aware of what stage 4 metastatic breast cancer is, or if you are someone who's looking for answer kung ano nga ba ang nangyayari o ang mga dapat mangyari sa katawan ng isang tao may sakit. I hope this video helps, and kung hindi ka pa subscriber ng channel to, please subscribe now and click the notification bell para updated ka whenever we upload new videos. Okay? And until my next one. Bye!